Alam nating lahat na darating ang kamatayan sa bawat isa, bata man o matanda, ang walang nakakaalam. At sa kasaysayan ng NBA, napakaraming trahedyang nangyari na dumurog sa puso ng mga fans. Kaya naman, pag-usapan natin ang 8 NBA players na pumanaw sa gitna ng kanilang prime. Pero disclaimer lang mga boss, ang tatalakayin natin ngayon ay mga players na pumanaw sa edad na 25 to 30 years old at mga active NBA players na noong panahon na pumanaw sila. Kaya't simulan na natin. Number 8, Jason Collier. Siya ang 15th overall pick ng Bucks noong 2000 NBA draft pero agad siyang na-trade sa Rockets sa draft day mismo. Isa siyang 7-foot center na halos buong career ay naging backup big man para sa Rockets at Hawks. Nakakalungkot ang naging ending ng kanyang kwento dahil bago pa man magsimula ang kanyang ika-6 na season sa NBA, natagpuan siyang patay sa loob ng kanyang bahay. Marami ang nagulat dahil wala namang nakitang problema ang mga doktor sa kanya noong preseason medical check-up. Noong una, hindi agad naging malinaw ang dahilan ng pagkamatay niya. Ayon sa asawa niya, isang Sabado ng umaga ay bigla na lang siyang bumagsak habang hirap na hirap huminga at nangasulang mukha. Agad siyang dinala sa ospital pero namatay rin siya habang nasa ambulansya pa lang. Kalaunan, natuklasan na ang sanhi ng pagkamatay niya ay komplikasyon mula sa isang enlarged heart. Si Collier ay 28 years old pa lang at nagtapos ang kanyang karir na may average na 6 points at 3 rebounds kada laro. Number 7, Terry Forlow. Isa siyang legendary college player sa Michigan State noong 1970s at itinuturing na isa sa pinakamagagaling na player sa kasaysayan ng school. Nadraft siya noong 1976 ng Philadelphia 76ers pero ilang beses din siyang na-trade. Sa loob ng 4 na season sa NBA, hindi siya nakakuha ng consistent playing time at nakapaglaro ito para sa 4 na magkakaibang koponan. Pero noong 1979-1980 season, sa edad na 25 years old, dito pa lang siya na magsisimula ang pag-angat ng kanyang karera. Matapos siyang matrade sa Jazz at magkaroon ng magandang season na nag-average ng halos 16 points at 4 assists kada laro. Pero ilang sandali lang matapos ang season, nasawi si Forlow sa isang car accident habang nagmamaneho sa highway at bumangga sa isang poste. Number 6, Eddie Griffin. Isa sa pinakamabigat at pinakamalungkot na kwento sa listahang ito. Nadraft ng New Jersey Nets noong 2001 pero agad din siyang na-trade sa Rockets kapalit din na Jason Collins, Brandon Armstrong at Richard Jefferson. Looking back, naging magandang trade ito para sa Nets. Napakahusay ni Griffin noong high school at college pero hindi niya naabot ang expectation na ito sa NBA. Sa unang 2 taon niya sa Houston, nag-average siya ng halos 9 points at 6 rebounds kada laro. Pero habang nasa Rockets, nagkaroon siya ng problema sa labas ng court, kabilang na ang alcohol at drug abuse. Noong 2007 off-season, habang nagmamaneho si Griffin ay hindi niya namalayan kung nasaan na siya at dito siya nabangga ng rumaragasang tren kaya agad itong binawian ng buhay. Dahil sa sobrang lakas ng impact, nagdulot ito ng malaking sunog. At sa katunayan, sa sobrang lala ng kondisyon ng katawan niya, dental records na lang ang ginamit para makilala siya. Ayon kay Dwayne Casey na naging coach niya sa Minnesota, ginawa raw ng buong organisasyon ng lahat para tulungan siya. Pero sa huli, hindi niya nalampasan ang kanyang mga personal struggles. Dagdag pa ni Casey, isa itong napakalungkot na katapusan para sa isang mabuting tao na may mabuting puso. Number 5, Reggie Lewis. Siguradong karamihan sa inyo ay pamilyar na rin sa kwento niya. Nadraft siya ng Boston Celtics noong 1987 at habang tumatagal ang kanyang karir ay lalo siyang gumagaling. Pagsapit ng 1992, naging all-star siya at nag-average ng mahigit 20 points kada laro. Kaya't mukhang magiging maganda na ang future niya sa NBA. Pero hindi nagkaroon ng pagkakataon na mangyari ito. Noong 1993 off-season, habang nasa kalagitnaan ng isang practice session, nakaranas si Lewis ng cardiac arrest at doon na rin siya pumanaw. Bago pa mangyari yon, meron na siyang sintomas ng heart problems gaya ng biglaang pagbagsak nito habang nasa isang playoff game earlier that year. 27 years old pa lang si Lewis nang pumanaw siya. Noong una, pinaniniwalaang ang kanyang heart issues ay dulot ng cocaine use. Pero itinanggi ito ng kanyang pamilya at hanggang ngayon ay hindi pa rin consistent ang mga ulat tungkol sa tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay.
Matapos ang trahedya, binigyan siya ng tribute ng Celtics sa pamamagitan ng pag-retire ng kanyang number 35 jersey. Number 4, Bobby Fields. Siya ang 45th overall pick noong 1991 NBA draft at kadalasan ang mga players na napipili sa ganitong kababang pick ay hindi na nakakapaglaro pa sa NBA. Pero dahil sa kanyang work ethic, nagawa nitong magkaroon ng mahabang karir sa liga, lalo na dahil sa kanyang mahusay na depensa. Noong 1995-96 season, napabilang ito sa All-Defensive Second Team. At ayon pa mismo kay Michael Jordan, si Bobby Fields ang isa sa pinakamagagaling na defender na nakaharap niya. Habang tumatagal ang kanyang karir, na-develop din niya ang kanyang jumper at naging prototype ng modern 3-and-D role player. Malakas at physical sa depensa, pero may maaasahan ding 3-point shot sa opensa. Ngunit noong January 12, 2000, nawalan siya ng kontrol sa kanyang sasakyan at bumangga ito sa isang minivan. Agad siyang nasawi sa aksidente at nangyari ito ilang linggo lamang matapos ang kanyang ika-30th birthday. Tinapos niya ang kanyang NBA career na may averages na 11 points, 3 rebounds at 3 assists habang may 39% mula sa 3-point line. Number 3, Malik Sealy. Nakakalungkot dahil ilang buwan lang matapos ang pagpanaw ni Bobby Fields, isa na namang trahedya sa kalsada ang nangyari. Noong May 20, 2000, isang truck driver na nagmamaneho sa maling direksyon ang nakabanggaan niya sa isang head-on collision at doon nasawi si Sealy. Noong panahon na iyon, naglalaro siya para sa Minnesota Timberwolves at isa rin siya sa pinakamalalapit na kaibigan ni Kevin Garnett. Ang mas nakakalungkot pa, nangyari ang aksidente ilang oras lang matapos nilang i-celebrate ang ika-24th birthday ni Garnett at sobrang close ng dalawa kaya't napakabigat nito para kay KG. Bilang tribute kay Sealy, ni-return ng Timberwolves ang kanyang number 2 jersey. Nagpatato rin si Garnett ng pangalan ni Malik sa kanyang braso at sinusulat din niya ang pangalan nito sa kanyang sapatos na ginagamit niya kada laro. Ayon kay Garnett, si Sealy ang taong tumulong sa kanya para makalabas sa shell at nagturo sa kanya ng confidence at pagiging agresibo habang papunta siya sa superstardom. Kung wala raw si Sealy, baka hindi natin nakita ang version ni KG na kilala natin ngayon. Number 2, Conrad Buckray. Isa siya sa mga hindi gaanong kilalang pangalan sa listang ito. At ang mas nakakalungkot pa, hindi man lang siya nakapaglaro kahit isang official NBA game. Pero sa panahon ng kanyang pagkamatay, kasama na siya sa Orlando Magic Summer League team. 29 years old si Buckray noon at ilang taon din siyang naglaro overseas para sa iba't ibang European teams. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin niya binitawan ang pangarap na makapasok sa NBA. Noong summer ng 2000, mukhang sa wakas ay magkakaroon na siya ng pagkakataon na matupad ito. Pero habang nasa kalagitnaan ng practice kasamang Orlando Magic, bigla siyang bumagsak at namatay. Ilang beses na siyang nakakaranas ng blackouts habang nasa laro, kaya't pinayuhan na siya ng mga doktor noon na tumigil na sa basketball. Ngunit hindi pa rin niya binitawan ang pag-asang makapaglaro sa NBA at nang malapit na niyang maabot ang pangarap na iyon, doon pa ito biglang natapos. Number 1, Drazen Petrovic. Bago pa man siya makarating sa NBA, isa na siya sa pinakamagaling na European basketball player sa kasaysayan. Nanalo na siya ng multiple EuroLeague titles at nakalaban pa ang USA Dream Team noong 1992 Olympics. Pagdating niya sa NBA, nag-average siya ng mahigit 20 points kada laro kasama ang Nets. Pero hindi alam ng marami na ito na pala ang magiging huling season ng kanyang karir. Habang nagmamaneho si Petrovic sa Germany, hindi siya nakapagsuot ng seatbelt at nauwi ito sa isang car accident na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. At dahil sa kanyang biglang pagpanaw, nayanig ang basketball world. Isa siyang high-profile athlete noong panahon na iyon at halos lahat sa basketball community ay kilala siya. Maging si Reggie Miller at Michael Jordan kasamang iba pang shooting guards ay nagsasabing si Petrovic sa pinakamahirap bantayan na players na kanilang nakaharap. Pumanaw si Petrovic sa edad lang na 28 years old. Ang mga kwentong ito ay patunay na ang buhay sa mundo ay pansamantala lang, kahit gaano ka man kasikat o kayaman. Kaya't mahalagang pananampalataya sa Diyos dahil siya lang ang nagbibigay ng tunay na pag-asa sa kabila ng kamatayan. Sa Kanya,
Ang wakas ng buhay dito sa lupa ay hindi katapusan, kundi simula ng buhay na walang hanggan para sa mga nananampalataya. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.